Hindi ko kailanman inisip sa buong buhay ko na daramang araw na lalapag ako sa Pilipinas. Sa isip ko at sa karamihan ng mga taga-Adelaide, ang Pilipinas ay isang mainit, maingay na bansa, siksikan sa mga jeepney at tricycle, at hindi gaanong ligtas para sa isang educational tour. Kung hindi dahil sa malakas na bagyo na nagpilit sa aming flight patungong Tokyo na mag-divert, marahil ay hindi ko kailanman matatapakan ang lugar na ito. Nang i-anunsyo ng kapitan na kailangan nating mag-emergency landing sa lungsod ng Maynila, Pilipinas, ang buong cabin ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Ilang mga magulang na Australiano sa parehong flight ay nagsimulang magbulungan ng may pag-aalala. Ligtas ba sa Pilipinas? Hindi ako sumagot. Ako ang gurong nagbabantay sa Dolem High School students mula sa aming paaralan sa Adelaide para sa isang cultural exchange sa Japan, at ngayon, kaming lahat ay napilitang lumihis patungo sa isang bansa na kahit ako ay hindi sigurado sa kalagayan ng kaligtasan. Paglapag ng eroplano, madilim ang kalangitan at may ambon na parang hamog. Binuksan ko ang aking telepono at nakatanggap ng mensahe mula sa aking matalik na kasamang si Jessica. Ingat ka dyan, Daniel. Maraming balita sa Australia kamakailan tungkol sa mga panganib sa paglalakbay sa Asya. Tinitigan ko ang mga salitang iyon at marahang napabuntong hininga. Marahil ay tama ang sinasalamin niya sa iniisip ng marami sa aming bayan. Bumaba kami ng eroplano gamit ang isang espesyal na daanan para sa mga diverted flights. Walang anumang kaguluhan na una kong pinangambahan. Ang mga staff ng airport sa Pilipinas ay naghihintay upang tumulong hindi para sumalubong, kundi para gabayan kami ayon sa proseso. Nakasuot sila ng maninipis na kapote, palaging nakangiti, at nagsasalita ng malinaw na Ingles. Please follow us, we will assist you. Ang paraan ng pagbigkas nila ng assist ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Dinala ang aming grupo sa isang maliit na silid na may karatula na International Passenger Support. Sa loob, maliwanag at malinis, may mga bote ng tubig, tissue, at mga nakatuping upuan. Isang batang babaeng staff na may nameplate na Isabel ang lumapit at bahagyang yumukod. Magandang gabi po, sir, at sa mga estudyante. Ito po ang proseso para sa temporary accommodation para sa mga diverted flights. Hihingi lang po ako ng ilang impormasyon para maayos ang inyong tutuluyan at schedule. Ang paraan niya ng pagtawag sa akin na sir ay bahagyang ikinagulat ko. Sa Australia, karaniwang tinatawag ng mga estudyante ang kanilang mga guro sa kanilang pangalan, ang Mr. Daniel na ang pinakamagalang. Ang sir ay may kasamang paggalang at kakaibang ganda. Dahan-dahang tinanong ni Isabel ang impormasyon ng aming grupo. Nasyonalidad, bilang ng mga estudyante, orihinal na destinasyon, at mga pangangailangan sa pagkain at tirahan. Mabilis siyang nagsulat at pagkatapos ay binigyan ako ng isang nakaprint na papel na may Ingles na salin. 4.8. Hour. Accommodation. Support plan for diverted international passengers. Estimated stay in the Philippines, 2 days. Airport and hotel accommodation are complimentary, with basic meals and 2, 4-hour safety assistance provided. English Hotline 1802. Binasa ko ng paulit-ulit ang salitang complimentary. Sa Australia, kahit nawalan ka lang ng bagahe, kailangan mo ng punan ang napakaraming papeles at maghintay ng ilang linggo. Dito, isang emergency landing sa hating gabi, pero lahat ay handa na parabang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Si Lucy, ang pinakabata sa grupo, ay hinila ang manggas ng aking damit at bumulong, "Sir, ang bait nila." Bago pa ako makasagot, yumuko si Isabel sa lebel ng mga mata ni Lucy at ngumiti. Sa Pilipinas po, kapag may bisitang nangangailangan ng tulong, tumutulong po kami kaagad. Hindi namin hinahayaang may mag-alala ng mag-isa. Isang napakasimpleng pangungusap, ngunit naramdaman kong hindi ito isang pabalatbungang kasabihan, kundi isang bagay na nakatanim sa paraan ng pagtingin ng mga Pilipino sa buhay. Nang matapos ang mga proseso, nag-ayos ang airport ng sasakyan para ihatid kami sa isang hotel malapit sa sentro. Sa sasakyan, lumingon ang driver, si Kuya Ramon, at nagtanong, "First time nyo sa Pilipinas, sir?" Tumango ako. "Relax lang kayo, sir. Mabait ang Maynila sa gabi. Gising pa pero maamo." Sumilip ako sa bintana. Sa ilalim ng ulan,
Ang lungsod ay lumitaw na hindi katulad ng anumang inakala ko. Malinis at maliwanag ang mga kalsada, may mga maliliit na kainan na bukas pa at ilang mga kabataan na nagsasalo sa isang payong habang tumatawid. Walang sumisigaw, walang nagpapakita ng pagkainis dahil sa ulan. Mayroong isang kapanatagan na napaka-Asyano ngunit may sariling katangian. Hindi isang marangyang hotel, ngunit malinis, maayos at komportable. Isang receptionist na nagngangalang Leia na nakasuot ng modernong Filipiniana blouse ang yumukod. Welcome po sa Pilipinas, sir, at mga bata. 6 na salita lang pero sapat na para mabawasan ang pagod sa hangin. Ang mga estudyante ko na kanina'y balisa ay sabay-sabay na yumukod bilang isang natural na reaksyon. Nang buksan ko ang pinto ng aking silid, hinawi ko ang kurtina at tumingin sa ibaba. Totoo ngang hindi natutulog ang Maynila. Ang mga dilaw na ilaw ay tila isang kumikinang na ilog. Hindi maingay, buhay lamang. Naisip ko ang Adelaide, kung saan pagsapit ng 9 ng gabi, ay parang isang bayan sa taglamig sa sobrang tahimik. Gusto kong i-message si Jessica. Okay lang ang lahat. Hindi tulad ng iniisip mo ang Pilipinas. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Gusto ko munang maramdaman pa bago ako magsalita tungkol sa bansang ito. Pagkahiga ko pa lang, nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe sa group chat ng mga magulang. Sana hindi ma-brainwash ang mga bata ng propaganda ng Pilipinas. Matagal kong tinitigan ang screen at bigla, isang kakaibang ideya ang pumasok sa isip ko. Baka naman tayo ang na-brainwash. Ang unang tunog na gumising sa akin kinaumagahan ay hindi ang ingay ng mga sasakyan tulad ng inaasahan ko, kundi ang huni ng mga ibon sa labas ng bintana. 6 AM ang sabi ng orasan. Hinawi ko ang kurtina. Ang umagang liwanag ng Maynila ay bumabalot sa mga bubong at puno ng isang di maipaliwanag na banayad na gininto ang kulay. Walang pagmamadali, walang kaguluhan, isang payapang umaga na kakaiba. May marahang kumatok sa pinto. Sumilip si Lucy, magulo ang buhok, antok pa ang mga mata, ngunit puno ng kasabikan ang boses. Sir, gutom na po kami. Mayroon po bang makakainan? Natawa ako. Ganyan talaga ang mga bata. Kahit nasaan sila, basta't may pagkain, magiging maganda ang araw. Naalala ko ang receptionist kagabi at bumaba para magtanong. Nandoon pa rin siya, tila hindi pa umuuwi para magpahinga. Nang marinig niya ang tanong ko, ngumiti siya at itinuro ang kabilang kalsada. May lugawan po diyan, lugawan ni Aling Nena, bukas po 24 oras. Tradisyon po sa Pilipinas na mag-agahan ng mainit na lugaw. Tawagan ko po sila para i-reserve kayo ng upuan. Maingat pa niya akong binigyan ng payong at nagpaalala, medyo basa po ang daan, ingat po kayo sir. Isang maliit na paalala, ngunit sapat na para maramdaman kong inaalagaan ako. May hamog pa mula sa ulan kagabi, ngunit ang hangin ay malamig at kaaya-aya. Tumawid kami papunta sa lugawan. Bukas ang mga bintana, umaalimbukay ang singaw. At ang mabangong amoy ay tila nagyayaya. Sa loob, simple lang ang mga mesa na bakal at mga plastik na upuan, ngunit malinis. Ang may-ari, isang mabilog na lalaki na nakasando, ay nakangiting nagsalita sa pautal-utal ngunit taos-pusong Ingles. Morning, papasok ba sa school, mga bata? Ikaw si sir, no? Dito, lahat ng nagtuturo ay sir o ma'am ang tawag namin. Narito na naman ang salitang sir, hindi mister o teacher. Muli, naramdaman ko ang pagkaantig. Umupo kami at pagkaraan ng ilang minuto, inihain na ang mga mainit na mangkok ng arroz caldo. Ang amoy ng sabaw, pinaghalong luya, bawang at sibuyas ay umakyat sa hangin. Ang manok ay malambot, ang kanin ay malapot at may ilang piraso ng pritong bawang sa ibabaw na parang hiyas sa isang obra. Kinuha ko ang kutsara at humigop ng unang sabaw. Ang init at linamnam nito ay tila yumakap sa aking lalamunan. Hindi ko alam kung paano ito ilarawan, ngunit parang isang pagbati ng magandang umaga mula sa buong puso. Hindi ko ito inaasahan. Akala ko simpleng pagkain lang, ngunit pinaramdam nito sa akin na kabilang ako. Tumingin-tingin si Lucy at napansin na lahat ng kumakain ay natural lang. Bumulong siya, sir, ang daming nakangiti dito. Tama siya. Sa kabilang mesa, isang construction worker ang kumakain habang nagbabasa ng dyaryo. Isang estudyanteng babae na mag-isa ay nagtatype sa laptop, napapangiti kapag may tumatawag sa kanyang order.
Ang buhay ay payapang dumadaloy, walang nagmamadali. Nang magbabayad na, kinaway ng may-ari ang kanyang kamay at tumawa. Para sa 10 tao, wala pang 1,000 pesos. Siguro, mga 30 Australian dollars lang yan? Libre na ang ngiti dito. Nagtawanan ang buong grupo. Napatawa rin ako isang tawa na matagal ko nang hindi naranasan sa Adelaide. Sa paglalakad pabalik, may napagtanto ako. Sinisimulan ng mga Pilipino ang araw nila sa isang ngiti, hindi sa isang nagmamadaling tasa ng kape o sa pressure ng deadlines. Sa Australia, ang umaga namin ay madalas na malamig at puno ng mga dapat tapusin. Dito, ang umaga ay para lang mabuhay. Pagbalik sa hotel, mas masigla na ang aking mga estudyante. Wala na ang takot ng nakaraang gabi. Tumayo ako sa isang sulok, pinapanood silang nagtatawanan at gumaan ang aking pakiramdam. Para akong nakatapos ng isang matagumpay na klase kahit wala naman akong itinuro. Aakyat na sana ako sa aking silid nang tumunog ang telepono ko, isang mensahe mula sa grupo ng mga magulang sa Australia. Bantayan mong mabuti ang mga bata. Hindi isang educational environment ang Pilipinas. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Kung nakita lang nila ang umagang ito, marahil ay mananahimik sila. Tumingala ako at tinanaw ang lungsod na unti-unting nagliliwanag sa bintana ng hotel. At isang ideya ang sumagi sa isip ko. Hindi kaya ang aral tungkol sa sibilisasyon ay wala sa mga aklat, kundi sa paraan kung paano sinisimulan ng mga tao ang kanilang araw? Sa sandaling iyon, isang staff ng hotel ang dumaan habang nagtatanong ako ng direksyon. Ngumiti siya, "Sir, relax lang po. Unang araw sa Maynila, dahan-dahan lang. Hayaan ninyong ang Maynila mismo ang magkuwento sa inyo." Isang pangungusap na nagpatigil sa akin ng ilang segundo. Hindi ko alam kung anong mga kwento ang aking maririnig. Ngunit isang bagay ang sigurado ako. Kung ang gabi sa Pilipinas ay nagulat sa akin, ang umagang ito ay yumanig sa akin. Ang unang umaga sa Maynila ay lumipas ng napakapayapa na halos nakalimutan kong pansamantala lang kami rito dahil sa emergency landing. Ngunit marahil dahil dito kaya gusto kong mag-obserba ng mas maigi upang malaman kung ang mga naramdaman ko ay panlabas na kabaitan lamang o tunay na bahagi ng kaluluwa ng lungsod na ito. Pagkatapos ng almusal, dumating ang tour guide na inayos ng airport, isang binatang nagngangalang Miguel. Payat, may maamong ngiti at nakakagulat na natural at matatas ang Ingles. "Magandang umaga, sir, at sa lahat. Ako po ang makakasama ninyo habang nandito kayo sa Pilipinas. Sa ngayon, pupunta muna tayo sa isang maliit na lugar, isang convenience store." Convenience store? Medyo nagtaka ako. Sa isip ko, ang convenience store ay lugar lang para bumili ng snacks at inumin. Bakit ito ang unang destinasyon? Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, pagpasok namin sa isang 7-Eleven sa kanto, naintindihan ko kung bakit. Kusang bumukas ang pinto. Sumalubong ang amoy ng brewed coffee, maliwanag at malinis ang lugar, at maayos na nakahanay ang mga produkto sa estante mula sa instant noodles, rice meals, prutas, hanggang sa mga mesa at upuan. Sa Australia, walang upuan sa mga convenience store. Dito, para itong isang maliit na sulok ng pamumuhay kaysa sa isang bilihan lang, namangha si Lucy. "Sir, parang isang mini-city," ngumiti si Miguel. Sa Pilipinas, tinatawag naming 24-hour friend ang convenience store. Kahit anong kailanganin mo, kahit anong oras, mayroon dito. Naglakad-lakad ako at pinagmasdan kung paano ginagamit ng mga Pilipino ang espasyong ito. 2 kabataan ang nag-aalmusal ng rice meal. Isang construction worker ang bumili ng tubig at nag-load ng kanyang telepono sa isang machine. Isang staff ang dahan-dahang tinutulungan ang aking estudyante na pumili ng milk tea, tinuturuan pa siya sa bawat hakbang. Sinubukan kong mag-scan ng QR code para magbayad gamit ang GCash. Ilang segundo lang, mas mabilis pa sa anumang supermarket na napuntahan ko sa Adelaide. Dito, matalino ang pagtatrabaho ng mga tao, hindi mabilis, sabi ni Miguel. Tila magkasalungat, ngunit habang tinitingnan ko ang mga taong maayos na nakapila, walang nagsisiksikan, walang nagmamadali, nakita kong tama siya. Umupo ang aking mga estudyante at sinubukan ang isang rice meal na nagkakahalaga ng 80 pesos. Isang staff ang nagdala ng dagdag na tissue at kubyertos. "Para sa inyo po, hindi na kailangang bayaran." Isang simpleng pangungusap,
ngunit nagpapakita ng konsiderasyon, isang bagay na hindi mabibili ng pera sa maraming lugar. Binuksan ko ang aking telepono, kinuna ng litrato ang isang sulok ng tindahan, balak kong ipadala kay Jessica para patunayang hindi atrasado ang Pilipinas tulad ng inilalarawan ng media. Ngunit ang reply niya ang nagpatigil sa akin. "Looks risky. Be careful with hygiene, Daniel. Mag-ingat ka diyan." Matagal kong tinitigan ang screen. Dalawang pananaw, isa mula sa realidad sa aking harapan at isa mula sa prejudice sa kabilang karagatan ay nagbabanggaan sa aking isip. Pinatay ko ang telepono. Marahil hindi maiintindihan ni Jessica. Hindi niya kasalanan. May mga bagay na kailangan mong makita ng sarili mong mga mata para maniwala. Inilibot kami ni Miguel sa isang maliit na kalye bago bumalik sa hotel. Napansin ko ang isang kawili-wiling bagay sa mga Pilipino. Bihira silang magreklamo. Mahinang ulan, matinding sikat ng araw, masikip na trapiko, ngingiti lang sila, iiwas, at magbibigayan ng daan gamit ang tingin. Sa kanluran, gusto naming pag-usapan ang sibilisasyon sa pamamagitan ng mga batas. Dito, nakikita ko ang sibilisasyon sa paraan ng kanilang pakikitungo sa isa't isa. Pagbalik sa hotel, isang batang receptionist ang tumakbo palapit sa akin at nag-abot ng isang iminungkahing itinerary para sa 2 araw, nakasulat sa Ingles, na malinaw na naglilista ng mga ligtas na lugar malapit sa sentro na angkop para sa mga estudyante. Walang pumipilit sa amin na pumunta kahit saan, ngunit palaging binibigyan kami ng mga Pilipino ng pagpipilian. Dinala ko ang itinerary sa aking silid at tinitigan ito ng matagal. Lahat ay napaka-organisado para sa isang biglaang paglapag, napaka-maalalahanin para sa mga estrangherong tulad namin. Hapon, habang nagpapahinga ang mga estudyante, nagpasya akong subukang maglakad sa labas ng mag-isa. Gusto kong personal na maramdaman ang Maynila nang walang anumang gabay. Sa lobby, ngumiti ang security guard ng hotel. "Lalabas po, sir? Mas ligtas po maglakad sa kanang bahagi." Hindi isang utos, hindi panghihimasok sa gawain ng iba. Isang magalang na paalala lamang. Lumabas ako sa kalye. Katatapos lang ng ulan sa hapon at ang kalsada ay sumasalamin sa mga ilaw. Isang street vendor ang dumaan sa kanyang bisikleta at nang makita akong nag-aatubili, ngumiti siya. "Kailangan niyo po ng tulong, sir?" Natigilan ako. "Paano niyo po? Nalamang guro ako." Itinuro niya ang grupo ng mga estudyanteng kasama ko kaninang umaga. "Kasama niyo po yung mga bata kaninang umaga, di ba?" Natawa ako. Sa Australia, kahit magkapitbahay ay hindi magkakakilala. Dito, isang estranghero ay napapansin ang bawat detalye. Pagbalik sa hotel, nilapitan ako ng mga estudyante, nagniningning ang mga mata. "Sir, bukas subukan natin ang water bus sa Pasig River at bisitahin ang bagong Metro Manila subway para makita kung paano ito gumagana." Sabi nila, moderno raw. Tumango ako. Katatanggap ko lang ng text mula kay Miguel, "Confirmed na po, sir. Susubukan nating bukas." Nang gabing iyon, habang tulog na ang lahat, tumayo ako sa balkonahe at pinagmasdan ang lungsod. Maliwanag pa rin ang Maynila, ngunit hindi maingay. Kasabay nito, nakatanggap ako ng email mula sa airline, nagsasabing ang connecting flight papuntang Tokyo ay muling na-delay dahil sa panahon. Ang aming 48-hour stay ay pinalawig ng 2 pang araw sa ilalim ng support package ng airline at ng ground handling unit. Binuksan ko ang aking telepono, balak magsulat ng ilang tala para sa aking ibabahagi sa mga estudyante pagbalik namin sa Australia. Ngunit natigilan ang aking kamay bago pa man ang unang pangungusap. Hindi na ako sigurado kung gusto ko pang ipagtanggol ang aking mga dating pananaw. Hindi ko alam kung sisirain ng bukas ang magandang impresyon ngayon. Ngunit, isang bagay ang sigurado ako. Hindi pa tapos ikuwento sa akin ng Maynila ang kanyang istorya. At sa unang pagkakataon, nasasabik akong maghintay para sa kinabukasan. Kung ang unang 2 araw sa Maynila ay nagulat sa akin dahil sa kabaitan at konsiderasyon ng mga Pilipino, ang ikatlong araw naman ay nagdulot sa akin ng pagkalito. Sa unang pagkakataon, sinuri ko ang aking sarili hindi sa pamamagitan ng salamin, kundi sa pamamagitan ng mga mata ng mismong mga estudyanteng aking pinangungunahan. Noong umagang iyon, dinala kami ni Miguel sa isang pampublikong high school sa Pilipinas. Ang paaralan ay hindi malaki,
Hindi moderno, tulad ng mga paaralan sa Adelaide na may malalawak na field at mga makabagong laboratorio. Ngunit ito ay malinis, maayos at puno ng enerhiya. Ang tunog ng bell na hudyat ng bagong klase ay biglang nagpaalala sa akin ng aking sariling mga araw bilang estudyante, isang pakiramdam ng kasabikan na akala ko'y matagal ko nang kinalimutan. Sinalubong kami ng principal, si Ginang Reyes, ng isang maamong ngiti. Walang formal na seremonya, walang mahabang talumpati. Isang maikling pangungusap lamang. Hindi kami mayaman sa pasilidad, ngunit mayaman kami sa diwa ng pagkatuto. Sana'y maging aral ang araw na ito para sa magkabilang panig. Nagulat ako sa paggamit niya ng pariralang aral para sa magkabilang panig. Sanay akong laging tinitingnan ang Australia bilang ang panig na nagbabahagi ng kaalaman. Dito, tinitingnan nila kami bilang mga kapwa mag-aaral, hindi bilang mga nakatataas. Ang mga estudyante mula sa magkabilang panig ay ipinares. Ang unang klase ay English. Tumayo ako sa likod ng silid para mag-obserba. Isang batang gurong Pilipino ang nagtuturo gamit ang isang American accent na napaka-perpekto na kailangan kong mag-focus para malaman kung siya ay isang native speaker o hindi. Isang Pilipinong estudyante na nagngangalang Jose ang tumayo para mag-present tungkol sa paksang What Makes a Country Truly Developed? Ano ang tunay na sukatan ng pag-unlad ng isang bansa? Akala ko alam ko ang karaniwang sagot, GDP, teknolohiya, edukasyon. Ngunit dahan-dahan at may kumpiyansang nagsalita si Jose. Sa tingin ko po, ang isang tunay na maunlad na bansa ay isang lugar kung saan iginagalang ang mga matatanda, minamahal ang mga bata at hindi iniiwan ang mga mahihina. Mahalaga ang teknolohiya at pera, ngunit ang kabutihang loob ang nagpapanatili sa isang bansa na hindi bumagsak. Natahimik ang buong klase ng ilang segundo, pati na rin ako. Kung sa Australia, ang sagot na ito ay marahil ituturing na hindi praktikal, kulang sa datos. Dito, pinalakpakan ito ng buong klase. Nahuli ko ang tingin sa akin ni Lucy, isang tingin na tila nagtatanong, "Ano sa tingin mo, sir?" Umiwas ako ng tingin. Hindi ko pa alam kung ano ang iniisip ko. Sa recess, nagdala ang mga Pilipinong estudyante ng pandesal, prutas at taho para ialok sa aming grupo. Isang batang babae na nagngangalang Ana ang nag-abot kay Lucy ng isang siopaw at ngumiti. Ako po mismo ang gumawa niyan kaninang umaga. Tinuruan po kami ng aming mga guro na kapag may bisita sa bahay, hindi sila dapat magutom. Tinanggap ito ni Lucy, sinubukan, at nagningning ang mga mata na parang nakahanap ng kayamanan. Isang grupo ng mga lalaking Pilipinong estudyante ang nagyaya sa mga Australianong estudyante na maglaro ng basketball. Noong una, nahihiya pa ang mga bata namin, ngunit pagkaraan ng 5 minuto, umalingaw-ngaw ang tawanan sa buong court. Nakita ko ang isang batang Pilipino na tinuturuan ang isang Australianong estudyante kung paano mag-dribble. Ang eksenang ito, na napaka-normal sa Pilipinas, ay biglang naging napakaganda. Habang nakatayo roon, naramdaman kong pinapanood ko ang aking mga estudyante na natututo ng isang bagay na hindi itinuturo sa mga aklat sa Australia, ang kumonekta gamit ang puso bago ang isip. Ngunit hindi lahat ay tumitingin sa mga bagay sa ganoong paraan. Sa isang sulok ng court, narinig ko ang ilang Australianong estudyante na nagbubulungan. Ang cute nila, pero ang hirap talaga. Mukhang masaya sila, pero kulang sa lahat ng bagay. Oo, sigurado akong pangarap ng mga bata dito na makapag-aral sa Australia. Natigilan ako. Bawat salitang iyon ay ako rin mismo ilang araw na ang nakalipas. Nang gabing iyon, pinulong ko ang aking grupo ng mga estudyante sa hotel. Gusto kong marinig ang kanilang tunay na saloobin. Hindi ko inaasahan na ang pulong na iyon ay magpapakita sa akin ng isang masakit na katotohanan. Ako mismo ang nagtanim ng bahagi ng prejudice sa kanila bago ang biyaheng ito. Isang estudyante ang nagsabi, "Sir, akala po namin mahirap ang Pilipinas, pero parang mas masaya po ang mga bata dito kaysa sa atin sa paaralan." Sumingit ang isa pa. Sa Australia, lahat nakatutok sa telepono. Dito, mas madalas silang ngumiti sa isa't isa. May bumulong, ngunit narinig ko ng malinaw, "Sir, parang tayo po ang may kakulangan." Natahimik ang buong silid. Hindi ako agad nakapagsalita. Isang gurong Australiana,
ipinagmamalaki ang kanyang sistema ng edukasyon, ay nakikinig ngayon sa kanyang mga estudyante na nagsasabing mas buo ang pamumuhay ng mga Pilipino kaysa sa atin. At ang mas masakit, tama sila. Pilit akong ngumiti at tinapos ang pulong sa pagsasabing, bukas, pupunta tayo sa isang lugar na tinatawag ng marami na puso ng kulturang Pilipino. Buksan ninyo ang inyong mga puso. Huwag magkumpara. Damhin ninyo. Ngunit paglabas ko pa lang ng silid, tumunog ang telepono. Isang video call mula sa principal ng aming paaralan sa Adelaide. Kumunot ang kanyang noo sa simula pa lang ng tawag. Daniel, nabalitaan ko mula sa mga magulang na dinala mo ang mga estudyante sa isang paaralan sa Pilipinas. Na-stuck lang tayo diyan dahil sa isang insidente, hindi para sa isang cultural exchange. Huwag mong hayaang maimpluwensyahan ang mga estudyante ng ibang ideolohiya. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Nanginginig ang aking mga labi, hindi ko alam kung sa galit o sa hiya. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, matagal akong nakatayo sa harap ng bintana, pinagmamasdan ng lungsod na nagsisimula ng umilaw. Isang tanong ang umiikot sa aking isipan. Mali ba ang ginagawa ko o panahon na para makita kung ano talaga ang tama? Ang ika-4 na araw sa Pilipinas ay nagsimula sa isang tawa, ngunit nagtapos sa isang pagkabigla na nagpaunawa sa akin kung paano maaaring sunugin ka ng buong social media dahil lamang sa isang maling pangungusap. Sa umaga, dinala kami ni Miguel sa Fort Santiago sa Intramuros. Aaminin ko, ito ang lugar na pinakapinangambahan ko. Hindi dahil sa kasaysayan, kundi dahil natatakot akong harapin ang isang pananaw na bihirang ikwento ng aking bansang Australia. Tiningnan ako ni Miguel na para bang nahulaan niya ang aking iniisip. Huwag po kayong mag-alala, sir. Walang sino man dito ang gustong manira ng ibang bansa. Gusto lang po naming ipaalala sa lahat na ang digmaan ay nag-iiwan ng sugat sa lahat. Isang banayad na pangungusap, ngunit sapat na para makahinga ako ng maluwag. Ang loob ng Fort Santiago ay napakatahimik na maririnig mo ang bawat yapak sa sahig na bato. Ang mga estudyante ko, na noong unay nagbibiruan pa, ay natahimik pagkatapos makita ang ilang mga litrato at exhibit. Ang mga mukha ng mga biktima ng digmaan, ang mga liham ng mga sundalo sa kanilang mga ina na hindi na nakauwi, ang mga salita ng paghingi ng tawad, ang mga tanong na hindi na masasagot. Hinawakan ni Lucy ang aking damit at bumulong, "Sir, hindi ko akalain na ganito pala talaga kalupit ang digmaan." Napalunok ako. Sa dulo, mayroong isang logbook para sa mga bisita na magsulat ng kanilang mga saloobin. Isang Pilipinong estudyante ang nagsulat ng maikli, ngunit malalim. Para sa kapayapaan ngayon, may nagbayad ng kanilang bukas. Matagal na tinitigan ito ng isang Australianong estudyante bago magsulat, "I will never take peace for granted again." Nakatayo ako sa likod nila, nagbabasa, at sa unang pagkakataon, nakita kong nag-mature ang aking mga estudyante sa loob lamang ng ilang oras. Ngunit nagsimula ang problema paglabas namin. Isang freelance na Pilipinong reporter na nalaman ko lang kalaunan ang nakakilala sa amin bilang grupo mula sa Australia at lumapit para mag-interview. Biglang itinaas ang kamera. Nagtanong siya sa matatas na Ingles, "Sir, ano ang pakiramdam ninyo bilang isang Australiano na bumibisita sa isang lugar na nagpapaalala sa mga epekto ng digmaan kung saan naging kasangkot din ang Australia? Sa tingin ninyo ba, dapat humingi ng tawad ang Australia?" Ang tanong ay napakabigla. Hindi ako handa, nakapaligid ang mga estudyante. Maaaring mapanood ito ng mga magulang sa Adelaide. Maaaring mapanood ito ng aming paaralan. Pinili ko ang isang neutral na sagot o iyon ang akala ko. Sumagot ako, "I think history has many perspectives. What's important is that we look to the future and learn so we don't repeat our mistakes." Sinadya kong sabihin ang "we" na kinabibilangan ng Pilipinas at Australia. Akala ko, naging mataktika ako, ngunit lumungkot ang tingin ng reporter at malinaw kong naramdaman na mali ang sinabi kong hinihintay nila. Tiningnan ako ni Miguel, hindi naninisi, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Nang hapong iyon, habang naglalakad ang grupo sa kahabaan ng Baywalk sa Roxas Boulevard, biglang bumuhos ang ulan. Ang mga Pilipinong nakapaligid ay agad na nag-alok ng kanilang mga payong sa isa't isa. May ilan pang nagpasok sa aking mga estudyante sa ilalim ng mga silong. Isang naglalako ng mani ang nag-abot kay Lucy ng isang maliit na panyo,
Takpan mo ulo mo, baka magkasakit ka. Pinagmasdan ko ang eksenang iyon at naalala ang sagot ko sa reporter. Bakit ako pumili ng neutral na panig? Dahil ba natakot akong masira ang imahe ko sa media ng Australia? O dahil hindi ko pa talaga binitawan ang ego ng isang taong mula sa isang developed na bansa? Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng mensahe mula sa principal sa Adelaide. Narinig kong in-interview ka ng isang reporter na Pilipino. Mag-ingat ka sa iyong mga salita. Huwag mong hayaang gamitin nila ito sa negatibong paraan. Ilang minuto ang lumipas. Nag-message ang grupo ng mga magulang. Huwag mong hayaang masyadong marinig ng aming mga anak ang bersyon ng kasaysayan ng Pilipinas. Tinitigan ko ang mga salitang iyon, nangilid ang luha sa aking mga mata. Alam kong nasa gitna ako ng dalawang nag-uumpugang bato at hanggang ngayon, wala pa akong kinabibilangan. Gabi na, niyaya ako ng mga estudyante na lumabas at sumubok ng street food. Sumama ako. Pilit na isinasantabi ang aking mga emosyon. Umupo kami sa mga mababang plastik na upuan na papaligiran ng tunog ng pag-iihaw ng isaw at Betamax. Masaya at mabango ang paligid, puno ng tawanan. Isang batang Pilipino mula sa kabilang mesa ang nag-abot sa aming grupo ng isang bote ng soft drinks at nagsabi, "Nakita ko po na mga dayuhan kayo, kaya nilibre ko na po kayo para masaya." Hindi humingi ng pera, walang kapalit. Nilibre lang dahil gusto niyang manlibre. Lumingon sa akin si Lucy. "Bakit po sila ganito kabait, sir? Sa Australia, hindi ginagawa yan sa mga estranghero." Hindi ako sumagot. Hindi na ako kumpiyansa sa pamantayan ng sibilisasyon na dati kong pinaniniwalaan. Nang pauwi na kami, lumapit sa akin si Miguel at bumulong. "Sir, yung video po ng interview kanina, pinuputol-putol at kumakalat na sa social media sa Pilipinas. Medyo mabigat po ang headline. Huwag po kayong magpanik, pero baka maging awkward po bukas." Natigilan ako. Anong headline? Ipinakita sa akin ni Miguel ang kanyang telepono. Isang news site ang may headline na, "Gurong Australiano, umiwas na. Humingi ng tawad para sa digmaan." Iginiit na tama pa rin ang kanluran. Nanigas ako. Para akong ibinuhos sa malamig na tubig. Ang mga ilaw ng lungsod ay sumasalamin sa screen ng telepono, pinaramdam sa akin na napakaliit ko na tila ako'y naglaho. Isang neutral na sagot sa loob ng ilang segundo, ngayon ay maaaring maging mitsa ng isang media firestorm. At malakas ang kutob ko na ang bukas ay hindi na magiging kasing payapa ng ngayon. Kinaumagahan ng ikalimang araw, iba na ang pakiramdam sa hotel. Nalaman ko ito agad nang makita ko ang mga mata ng receptionist. Iniiwasan niya ang direktang tingin sa akin, ngunit naglagay siya ng isang tasa ng salabat sa harap ko at marahang nagsabi, "Uminom po kayo, sir, para gumanda ang pakiramdam. Mukhang magiging nakakapagod po ang araw na ito." Naintindihan ko, kumalat na nga ang video. Sa daan palabas, papunta sa sasakyan, narinig ko ang ilang Pilipinong bisita na nagbubulungan habang dumadaan kami. Yan ba? Yung Australianong teacher? Oo, yung umiwas na humingi ng tawad. Walang masasakit na salita, ngunit sapat na ang mga tingin na iyon para manikip ang dibdib ko. Pinanood ko ulit ang video. Tama si Miguel, pinutol nila ang mga mahahalagang bahagi. Ang pangungusap na "we learn so we don't repeat our mistakes" ay pinutol ang bahaging "we". Ang natira na lang ay, "I think history has many perspectives. What's important is to look to the future." Sa mata ng mga Pilipino, ito ay tunog ng pag-iwas sa responsibilidad. Sa mata ng mga Australiano, ito ay masyadong malambot pa rin sa Pilipinas. Nahulog ako sa pagitan ng dalawang karagatan. Pag-akyat sa sasakyan, tahimik ang aking mga estudyante. Walang nangahas magtanong. Lumingon si Miguel, mahinahon ang boses. "Tuloy pa rin po tayo sa schedule ngayon, pero kung may makakilala sa inyo, ako na po ang kakausap. Huwag po kayong mag-alala, sir." Tumango ako, ngunit hindi mapakali ang aking puso. Ang destinasyon namin ngayon ay ang Manila Central Post Office. Ang neoclassical na arkitektura, matataas na kisame, at ginintuang ilaw ay nagmistulang isang piraso ng nakaraan, kahit maraming turista na kumukuha ng litrato at mga batang nagtatawanan. Ang kapayapaan ng lugar ay nagparamdam sa akin na ako ay isang dayuhan sa gitna ng magandang agos ng buhay na ito.
Habang tinitingnan ng grupo ang isang lumang mapa na nakasabit sa dingding, isang binatang Pilipino ang lumapit. Nanigas ako, inihahanda ang sarili sa isang komprontasyon, ngunit nagsalita lang siya sa isang tinig na nakakagulat na taos puso. Sir, napanood ko po yung clip. Alam ko pong edited yon, kaya huwag po kayong malungkot. Madali pong makaunawa ang mga Pilipino. Natulala ako. Dahan-dahang tinapik ng binata ang aking balikat at umalis na para bang ayaw niya akong mapahiya. Hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit ang pangungusap na iyon ay mas nagpaiyak sa akin kaysa sa anumang kritisismo. Tanghali, kumain kami sa isang karinderya. Ang mga may-ari ay isang mag-asawang nasa 60s na. Nang malaman nilang kami ang grupo mula sa Australia, naghanda sila ng espesyal na sinigang na isda para matikman namin ang lasa ng Pilipinas. Isang kagat pa lang ng mga Australianong estudyante, nanlaki ang kanilang mga mata. Wow, ang sarap! Ngumiti lang ang mag-asawa. Basta masaya ang bisita, masaya na rin kami. Kapag hindi masaya ang bisita, hindi kami makakatulog. Habang kumakain, nakatanggap ako ng email mula sa principal sa Adelaide. Lumulubha ang sitwasyon. Hinihiling ng ilang mga magulang na itigil mo na ang paglalantad sa mga estudyante sa lokal na kultura. Panatilihin ang distansya, iwasang maimpluwensyahan ang mga estudyante. Ibinaba ko ang telepono. Tiningnan ko ang mga estudyante kong nakikipagtawanan sa mga may-ari ng kainan gamit ang pinaghalong Ingles at Filipino. Maimpluwensyahan? Kung ang pagiging mabait, masayahin at makatao ay impluwensya, ano pa ang tamang edukasyon? Paglabas namin ng kainan, isang grupo ng mga tao ang nakakilala sa akin. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang lumapit. Kayo po yung nasa video, di ba? Ano po ang masasabi ninyo tungkol sa digmaan sa Pilipinas? Bago pa ako makasagot, humarang si Miguel, kalmado ngunit matatag ang boses. Ginang, biglaan po siyang tinanong nung araw na yon at pinutol po yung clip. Sinusubukan po ni Sir na mas maunawaan ang Pilipinas. Tinitigan ako ng babae saglit pagkatapos ay marahang tumango. Kung ganoon, mag-aral kang mabuti bago ka magsalita. Hindi kami makitid ang isip ng mga Pilipino, pero gusto naming marinig ang katotohanan mula sa puso. Yumuko ako at nagpasalamat. Hindi iyon isang paninisi. Iyon ay isang paanyaya. Isang paanyaya na unawain ang Pilipinas gamit ang puso, hindi gamit ang diplomatikong proseso. Gabi, habang nasa kani-kanilang silid na ang mga estudyante, umupo ako kasama si Miguel sa isang coffee shop sa tabi ng kalsada. Mahina ang ambon. Tiningnan ako ni Miguel at direktang nagtanong, Sir, gusto niyo po bang tulungan ko kayong linawin ito sa media? Natahimik ako. Sa Australia, kapag nasangkot ka sa isang iskandalo, ang unang gagawin ay protektahan ang iyong sariling imahe. Ngunit ayokong gawing kalaban ang Pilipinas sa isang media war. Nagtanong ako pabalik, kung ikaw ako, anong gagawin mo? Tinitigan ni Miguel ang mabagal na daloy ng mga jeepney bago sumagot. May kasabihan po kami sa Pilipinas, ang isang paumanhin mula sa puso ay mas mahalaga kaysa sa 100 pagdadahilan. Kung taos-puso po kayong gustong umunawa sa amin, hayaan ninyong maramdaman iyon ng mga Pilipino. Hindi na ako nagsalita dahil alam kong tama si Miguel. Pagbalik ko sa hotel, nakaupo si Lucy sa labas ng aking silid, naghihintay. Sir, okay lang po ba ang lahat? Pilit akong ngumiti. Siguro, okay lang, umiling si Lucy. Hindi po ako naniniwala. Nakikita ko pong malungkot kayo. Pero alam niyo po ba, kung ito ay isang aral, mas marami po kaming natututunan kaysa sa anumang biyahe sa Japan. Isang 14 taong gulang na bata ang nagsabi ng isang pangungusap na mas malalim pa sa aking mga aralin. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Binuksan ko ang aking telepono at nakita kong nagsisimula ng pag-usapan ito sa social media sa Australia. Bakit nasa Pilipinas ang ating guro? Isang top comment, nakakabahala, magaling mangakit ang kulturang Asyano, mag-ingat sa brainwashing. Tinitigan ko ang screen, pagkatapos ay tumingin sa bintana. Sa ibaba, ang Maynila ay maliwanag pa rin, buhay at mabait. Walang sinuman dito ang sumusubok na i-brainwash ako. Sa katunayan, ako mismo ang naghuhugas ng mga bulag na paniniwalang dala-dala ko. Ngunit alam kong hindi pa ito ang pinakamababang punto ng krisis.
dahil malinaw kong nararamdaman ang paparating na bagyo mula sa magkabilang panig at sa pagkakataong ito, hindi lang ito sa internet. Kinaumagahan, sunod-sunod na nag-vibrate ang telepono ko kasabay ng pagtigil ng kampana ng simbahan. Isang email mula sa principal sa Adelaide ang lumitaw sa screen. Daniel, pansamantala kang sinuspinde ng board hanggang matapos ang investigasyon. Huwag kang sasagot sa media, huwag kang magbibigay ng anumang pampublikong pahayag sa Pilipinas. Nakabook na kami ng connecting flight para sa buong grupo ngayong gabi pabalik sa Sydney. Tinitigan ko ang salitang sinuspinde na parang isang hiwa ng kutsilyo. Hindi ako nagulat, naramdaman ko lang ang kawalan. Ang tanging mainit na bagay ay ang tasa ng salabat na iniwan ni Leia sa labas ng aking pinto kanina, may kasamang maliit na papel. Sir, para po uminit ang lalamunan nyo. Nakabook na po ako ng sasakyan, 10:30 AM. Bawat maliit na detalye mula sa mga taong ito na inaakusahang nagbi-brainwash ay halos magpaiyak sa akin. Dumating si Miguel sa tamang oras. Ang schedule para sa huling araw ay pinaikli, bisitahin ang isang museo, magmeryenda at bumalik sa hotel para maghanda papuntang airport. Binasa ko ng malakas ang email para kay Miguel at sa mga bata. Natahimik ang buong sasakyan. Kinagat ni Lucy, nakatabi ko, ang kanyang labi. Alam kong natatakot siya hindi dahil sa flight, kundi dahil sa isang mas malaking bagay, isang inhustisya na hindi niya mapangalanan. Sa museo, habang dumadaan kami sa isang silid na nagpapakita ng mga lumang mapa, isang dayuhang reporter ang sumugod at itinutok ang kamera. Daniel, one question. Are you apologizing because of pressure from the Philippines or because of the truth? Malinaw kong narinig ang pagdiin sa salitang pressure. Humarang si Miguel sa pagitan namin at ng kamera, itinuro ang karatula na no filming, ng mahinahon, ngunit may diin. Please respect the rules. Natigilan ang lalaki. Nakahinga ako ng maluwag hindi dahil nakatakas ako sa tanong, kundi dahil nakita ko ang isang simpleng bagay. Sa lugar kung saan ako ay binansagang propaganda, ginagamit pa rin nila ang batas at respeto para protektahan ako. Pagbalik sa lobby ng hotel, tumakbo si Leia. Sir, paki-check po ng mga passport. Nanigas ako. Nagbilang ang buong grupo, 20 tapos 23. Namutla si Lucy. Sir, hindi ko po makita ang sa akin. Para akong nahulog. Agad na binuksan ni Leia ang logbook, tinawagan ang housekeeping at security ng hotel. Binuksan ni Miguel ang kanyang telepono, tiningnan ang mapa, at binalikan ang mga lugar na pinuntahan namin. Inalis ko ang aking salamin at huminga ng malalim. Sa isip ko, ito na ang magiging balita ngayong gabi. Iresponsableng gurong Australiano, hinayaang mawala ang pasaporte ng estudyante sa Pilipinas. Lahat ay magiging maayos, lohikal, hanggang sa isang bata ang kailangang pasanin ang takot na dulot ng mga nakatatanda. Saan mo huling naaalalang hawak mo ito? Tanong ko kay Lucy na nanginginig. Sa tingin ko po sa money changer kaninang umaga o sa juice stand. Dumilim ang kalangitan. Mabilis bumuhos ang ulan sa Maynila. Sinabi sa akin ni Miguel na manatili sa hotel at hintayin ang security. Siya na ang pupunta kasama ang 2 guard. Hindi, sasama ako. Inabutan ako ni Leia ng 2 manipis na kapote. Para po sa inyo ni Lucy, sir. Bumuhos ang ulan na parang mga pilak na sinulid. Ang eskinita papunta sa pangunahing kalsada ay naging isang kumikinang na salamin. Sumilong kami sa isang maliit na tindahan. Tumingala ang tindera, siya rin ang nagbebenta ng buko juice sa Baywalk noong isang araw. Tiningnan niya si Lucy at tila nakilala siya. Neng, sumilong muna kayo dito, baka magkasakit kayo. Kumuha siya ng isang malinis na plastic bag mula sa kanyang drawer at ipinasok ang kamay ni Lucy para mainitan. Tumawag si Miguel. Nandito na ako sa money changer. Wala dito. Nag-report ang security ng hotel. Sa CCTV, hawak pa ni Lucy ang pasaporte paglabas ng pinto kaninang 11,504 AM. Ang oras ay sumikip, 11,054, 12:10. Malakas ang ulan. Ang tanging posibilidad na hulog ito sa gitna ng ulan. Nagsimulang humingal si Lucy. Narinig ko ang mahinang sipol sa kanyang paghinga. Isang panic attack.
Tumingin ka sa akin, Lucy, sabi ko, inilagay ang aking kamay sa kanyang balikat at dahan-dahang nagbilang. 1, 2, 3. Naintindihan agad ng tindera, nagsalin ng mainit na salabat at inabot ito. Inumin mo to, ne. Marahan akong nagpasalamat, kinamot niya ang kanyang kamay. Dito, lahat kami pamilya. Isang binata ang tumakbo para sumilong. Nang makita kaming nagkakagulo, mabilis siyang nagtanong, "May maitutulong po ba ako?" Maikli kong sinabi, nawawalang pasaporte, kailangan niyang kumalma. Tumango siya, lumingon sa kalsada at sumigaw sa isang naghihintay na Grab driver. "Kuya Dondon, paikot ka nga sa kaliwa, tingnan mo kung may plastic na may papel sa loob." Hindi na nagtanong ang driver, isinuot ang kapote at sumingit sa trapiko. Lahat ay nangyari na parang isang sanay na team kahit na kami ay mga estranghero. 5 minuto, 10 minuto. Tumitiktak ang ulan sa yerong bubong. Mas kalmado na ang paghinga ni Lucy. Narinig kong nag-vibrate ang telepono ko. Isang email mula sa paaralan. "Daniel, gusto ng isang news outlet sa Australia ng live interview sa loob ng 15 minuto. Huwag kang magpapakita sa publiko." Tumingin ako sa labas, sa ulan, sa tasa ng salabat. May mga utos na tila napakalohikal kapag nasa 7,000 kilometro ka ang layo. "Sir," isang sigaw ang pumutol sa aking pag-iisip. Ang Grab driver ay pumasok sa silong, hinubad ang basang sombrero at inabot ang isang manipis na bagay na nakabalot sa plastic. "Nakita ko po, sir, naaanod na malapit sa imburnal. Buti na lang sumabit sa paa ng isang tao kaya nakuha ko." Si Leia, hindi ko alam kung paano, ay kararating lang, garalgal ang boses. "Patingin po ng numero." "Tama nga, Lucy Brown." Niyakap ni Lucy ang pasaporte na parang isang buhay. Yumuko ako ng malalim. Kinamot ng Grab driver ang kanyang ulo. "Wala yun, sir. Dito, pag umuulan, nagtutulungan kami." Mahinang tinapik ng tindera ang kanyang kamay. "Uminom ka muna ng mainit na salabat bago ka umalis." Nagtawanan kaming lahat sa ilalim ng silong. Isang napakaliit na tawa. Ngunit sa gitna ng aking bagyo, ito ay isang ilaw. Nakarating kami sa hotel nang tumila na ang ulan. Ibinigay ni Leia ang pasaporte, gumawa ng report at tinatakan ito. Lahat ng proseso ay mahigpit, maayos. Walang nagreklamo, walang nanisi. Pagkatapos kong pumirma, tumunog ang telepono ko. Isang video call mula sa principal. Ang kanyang mukha ay kulay abo dahil sa ilaw ng opisina. "Daniel, kailangan mong dalhin ang mga bata sa airport. Huwag ka nang gumawa ng anumang friendly na imahe. Iwasang magamit. May isang talk show ngayong gabi na iniimbitahan ka. Huwag kang pupunta. Naiintindihan mo ba?" Sinabi ko, "Yes, I understand." Pagkatapos ay tiningnan ko si Lucy. Yakap niya ang pasaporte, ngunit may luha pa rin sa kanyang mga mata. Alam kong katatapos lang niyang matutunan ang isang aral na hindi kailanman isasama ng aming paaralan sa anumang kurikulum. Kapag taos-puso kang humingi ng tulong, ituturing kang pamilya ng mga estranghero sa Pilipinas. 5 p.m., handa na ang buong grupo na bumaba. Binuksan ko ang pinto, pumasok ang mahalumigmig na hangin. Sa harap mismo ng hagdan, isang grupo ng mga Pilipinong estudyante na nakauniporme ang naghihintay. Ang gurong kasama nila ay lumapit ng magalang. "Kayo po ba si Sir Daniel? Galing po kami sa PHS. Nabalitaan po namin ang nangyari. Gusto lang po naming iabot sa inyo at sa mga kasama ninyo ang isang card. Maging matatag po kayo. Walang interview, walang camera." Tinanggap ko ang mga card na gawa sa papel ng estudyante, bilog ang sulat kamay. "Sir, wag po kayong malungkot. Naniniwala po kami sa kabutihan." Hinigpitan ko ang aking kamay. Lumingon si Miguel at bumulong. "Aabot pa po tayo sa airport. Pero kung gusto ninyong magsalita ng isang beses para matapos na, may maliit na gathering po mamayang gabi sa isang Filipino-Australian school malapit dito. Walang media, classroom setting lang po. Kahit ano po ang sabihin ninyo, pwede. O pwede tayong dumiretso sa NAIA." Tiningnan ko ang relo. 2.5 oras bago ang flight. Tiningnan ko ang mga card, si Lucy, si Leia, si Miguel, ang tindera sa aking alaala. May mga sangang daan na hindi pipiliin ng isang ordinaryong guro. Ngunit alam ko, kung mananahimik pa ako, ipagkakanulo ko ang isang bagay na lagi kong itinuturo. Sabihin ang katotohanan,
kahit nanginginig ang iyong boses. Lumingon ako kay Miguel. Gaano katagal kung pupunta tayo? 15 minuto po. Tinitiyak ko pong ihahatid ko kayo sa airport sa tamang oras. Huminga ako ng malalim. Kung gayon, puntahan natin ang mga batang iyon. Umarangkada ang sasakyan. Binuksan ko ang aking telepono at nag-type ng maikling mensahe sa aking principal. Makikipag-usap ako sa isang klase. Walang media. Ako ang mananagot. Pagkatapos ay pinatay ko ang data. Ayokong may isa pang utos na humarang sa pagitan ng aking puso sa sandaling ito. Lumihis ang sasakyan mula sa daan papuntang airport, tumungo sa isang kalsadang may mga puno. Katatapos lang umulan, isang piraso ng ulap ang nahawi, nagpapakita ng isang guhit ng huling sikat ng araw. Dahan-dahang bumukas ang gate ng paaralan. Ang puting ilaw mula sa auditorium ay suminag na parang isang sinag ng liwanag. Sa mga upuan sa harap, naghihintay ang mga mukha ng mga kabataan kalmado, nagtitiwala. Inilagay ko ang aking kamay sa handle ng pinto. Bubuksan ko ito o hahayaan kong magsara ang buong kuwentong ito na parang isang mantsa sa aking record. Bumukas ang pinto. Humakbang ako pasulong. At sa eksaktong sandaling iyon, biglang umilaw ang screen ng telepono sa kamay ni Lucy. Flash report, Australian Education Board, nagtakda ng agarang preliminary review sa kaso ni Daniel Grant. Inaasahan sa loob ng linggong ito, 10 AM ACDT. Natahimik ang buong auditorium. Napalunok ako. Nakapili na ako. Ngayon, huwag mong hayaang manginig ang boses mo. Nakatayo ako sa gitna ng maliit na auditorium. Ang puting ilaw na nakatutok sa akin ay pansamantalang nagpahirap na makita ang mukha ng bawat isa. Walang podium, walang backdrop. Isang simpleng silid-aralan lamang na may higit sa 30 Pilipinong estudyante na naghihintay sa akin. Ang katahimikan dito ay iba sa mga pagpupulong ng board sa Australia. Hindi ito malamig. Para itong isang espasyo para makahinga ang nagsasalita at maging tapat. Maikli akong ipinakilala ni Miguel. Bago tuluyang pumunta sa likod ng silid, ibinibigay sa akin ang buong entablado. Kinuskus ko ang aking palad sa aking pantalon at huminga ng malalim. Ang lahat ng tagubilin mula sa aking paaralan huwag magsalita, huwag hayaang ma-exploit ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Maari kong piliing manahimik, magbasa ng isang walang laman na talumpati, at umalis. Ngunit nang makita ko si Lucy na nakaupo sa ikatlong hanay, namumula pa rin ang mga mata matapos ang insidente sa pasaporte, alam kong hindi ko iyon magagawa. Gusto kong magsimula sa isang pangungusap na marahil ay hindi ko kailanman na ituro ng tama sa aking mga estudyante, sabi ko, medyo paos ang boses. Humihingi ako ng paumanhin. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa silid. Humihingi ako ng paumanhin dahil noong una akong dumating dito, hindi ko talaga gustong unawain kayo. Dumating ako sa Pilipinas bilang isang tagamasid, hindi bilang isang mag-aaral. Ikinuwento ko ang sandali sa airport, ang mga ngiti sa hating gabi, ang mainit na lugaw sa umaga, ang malinis at komportableng bagon ng subway, ang coffee shop kung saan tinawag ako ng isang estranghero na sir, sa unang pagkakataon, walang pumutol sa akin. Hinayaan nila akong magsalita na para bang bawat salitang binibitawan ko ay sinasalo ng kanilang pakikinig. Isang lalaking estudyante ang nagtaas ng kamay. Sir, natatakot po ba kayong ituring na kumakampi sa Pilipinas? Inaatake po kayo sa Australia ngayon. Ang tanong na iyon ay mas matalas kaysa sa anumang press interview. Sumagot ako ng tapat. Oo, natatakot ako. Maaring mawala ang aking reputasyon, ang aking posisyon sa paaralan, at maaring mawala rin ang aking propesyon. Ngunit may isang bagay akong mas kinatatakutan, ang maging uri ng tao na nagtuturo lamang sa mga estudyante tungkol sa katapangan, ngunit siya mismo ay pinipiling manahimik kapag kailangang sabihin ang katotohanan. Isang batang babae sa unang hanay ang tumagilid ng ulo at marahang nagtanong, "Ano po ang katotohanan na gusto ninyong sabihin, sir?" Tumingala ako sa buong silid. May mga matang mausisa, nag-aalala at may pag-asa. Ang katotohanan ay nagkamali ako. Nagdala ako ng prejudice sa Pilipinas. Akala ko, naiintindihan ko ang kasaysayan, ngunit sa totoo lang, mga pira-piraso lang ang natutunan ko. Ang inyong kasaysayan ay may sariling boses at karapat-dapat itong pakinggan ng may paggalang. Walang palakpakan,
Tanging isang banayad na katahimikan ang uri ng katahimikan na nagpapatunay na may natanggap silang isang bagay na tumimo sa kanila. Isa pang estudyante, marahil 11 o 17 taong gulang ang tumayo. Alam niyo po, sir, hindi po namin kailangan ng sinumang pumuri sa Pilipinas. Ang kailangan lang po namin ay huwag kaming siraan. Kung may nakita po kayong mabuti, ikwento niyo lang po kung ano talaga ang nakita ninyo. Sapat na po, yon. Ngumiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw na hindi pilit ang aking ngiti. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang babaeng nasa 40s ang pumasok, basa pa ng ambon ang kanyang damit. Marahang sumenya si Miguel sa akin, siya si Ginang Hilario, ang assistant principal. Lumapit siya at nagsalita sa isang mahinahon ngunit malinaw na boses. Kung gugustuhin ninyo, sir, handa po ang aming paaralan na kumpirmahin na ito ay isang educational exchange lamang, walang kinalaman sa media. Ayaw po naming malagay kayo sa panganib. Hindi niya kailangang gawin iyon, ngunit ginawa pa rin niya. Yumuko ako at nagpasalamat. Hindi niyo po ako kailangang protektahan, sabi ko. Ngumiti siya. Sa Pilipinas, ang bisita sa bahay ay kaibigan. Kapag ang kaibigan ay nasa panganib, pamilya na ang turing. At ang pamilya, kailangang protektahan ang isa't isa. Ang pangungusap na iyon ay tila nagbukas ng isang siwang ng liwanag sa aking puso. Humarap ako muli sa klase. Nagpa siyang sabihin ang huling bagay, isang bagay na hindi ko kailanman naglakas loob na sabihin sa publiko. Kung tatanungin ninyo ako kung ano ang pinaka nagpabago sa akin, ito yon. Nakita ko ang kabaitan sa Pilipinas, hindi para ipagyabang, kundi dahil ito ang ginagawa ninyo araw-araw. Hindi ko alam kung gaano karaming tao sa Australia ang hihinto sa ilalim ng ulan para hanapin ang pasaporte ng isang batang hindi nila kalahi, hindi nila kababayan. Ngunit dito, nangyari iyon sa loob ng 5 minuto, at walang sino man ang nag-isip na gumagawa sila ng isang malaking bagay. Isang buntong hininga ng emosyon ang narinig sa kung saan. Akala ko magtatapos ako sa isang pasasalamat, ngunit marahang hinawakan ni Lucy ang aking kamay. Tumayo siya at humingi ng pahintulot na magsalita. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit maliwanag ang kanyang mga mata. Gusto ko pong sabihin na ipinagmamalaki kong nakita ko ang Pilipinas gamit ang aking puso, at kung may magtatanong sa akin, ikukuwento ko ang totoong nangyari. Sa Pilipinas, mabait muna sila bago ka tanungin kung sino ka. Huminto ako saglit, uminom ng tubig para maibalik ang aking boses, ngunit marahil ay napansin pa rin ng buong klase kung gaano ako naantig sa sandaling iyon. Ang pagtitipon ay nagtapos hindi sa palakpakan, kundi sa mga magaan, magalang, at taos-pusong yakap. Pumirma ako sa ilang mga notebook hindi bilang isang sikat na tao, kundi bilang isang kaibigang aalis. Umiling si Miguel. Kailangan niyo lang pong panindigan ang sinabi ninyo ngayong gabi, sir. Sapat na po yon. Umalis kami papuntang airport sa katahimikan. Nang gabing iyon sa Maynila, hindi umuulan, ngunit ang kalsada ay kumikinang na parang basa. Maaaring hamog, maaaring sinag ng ilaw, o maaaring dahil tinitingnan ko ang lahat sa pamamagitan ng isang malabong paningin. Sa aking silid, binuksan ko ang bintana. Pumasok ang hangin ng gabi, dala ang malayong tunog ng mga sasakyan at ang banayad na amoy ng sampaguita. Gising pa rin ang lungsod na para bang hinihintay kaming umalis para magpaalam. Nag-text sa akin si Lucy. Sir, bukas po, susulat ako ng liham. Hindi para iligtas kayo, kundi para ibalik ang katotohanan sa Pilipinas. Hindi ako sumagot. Kailangan ko ng oras para pag-isipan kung tama bang isang bata ang tumayo para sa akin. Tumingin ako sa kalsada kung saan ang mga dilaw na ilaw ay tila mga mahahabang guhit. Binigyan ako ng Maynila ng isang bagay na hindi itinuro ng mga aklat. Minsan, ang tama at mali ay wala sa mga batas, kundi sa paraan ng ating pakikitungo sa kapwa-tao. At isang tanong ang lumitaw, matalas na parang talim ng kutsilyo. Bukas, paglapag ko sa airport ng Adelaide, pipiliin ko ba ang tama o ang ligtas? Isinara ko ang bintana, pinatay ang ilaw, ngunit hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Dahil alam kong pagsapit ng umaga, wala nang atrasan. Nagising ako bago pa man tumunog ang alarm. Ang lungsod sa labas ng bintana ay tila inaantok pa, ngunit ang dibdib ko ay hindi.
Nagtimpla ako ng isang pakete ng kape na iniabot sa akin ni Leia kagabi. Ang amoy nito ay simple at malinaw na parang isang paalala. Kung nakita mo na, huwag kang magpanggap na hindi mo nakita. 11:40 a.m., nasa airport na kami. Naghihintay sina Miguel at Leia sa pasukan. Hindi lang may dalang ngiti kundi isang maliit na supot, kaunting pastillas at kape po. Kapag na-miss nyo po, timplahin nyo lang at maririnig nyo ang ulan ng Maynila, sabi ni Leia. Ngumiti ako, hindi nangahas magsalita pa dahil baka manginig ang aking boses. Umalis ang eroplano sa runway. Ang lungsod ay naging mga guhit ng liwanag bago maglaho sa ilalim ng mga puting ulap. Binuksan ko ang aking laptop, nagsulat at binura. Ang email ng principal kagabi ay nasa itaas pa rin, manahimik ka. Sa ilalim nito, isa pang email mula kay Isabel, ang staff sa airport noong unang gabi. Ang subject ay Mikely, Timeline and Evidence of Emergency Landing. Ang logbook ng shift, ang dispatch records, ang pangalan ng support team, mga litrato ng handover. Walang mahabang paliwanag, datos lamang. Bigla akong naging kalmado. Ang katotohanan ay hindi kailangan ng drama. Sinalubong ako ng Adelaide ng tuyong sikat ng araw at malamig na hangin. Sa arrival gate, may ilang mga kamera na naghihintay. Tinakpan ko ang kalahati ng aking mukha ng sombrero at sinabihan ng mga bata na dumistansya. Tahimik na naglakad sa tabi ko si Lucy, mahigpit na hawak ang kanyang notebook. Sir, kagabi po natapos ko ng isulat, bulong niya. Pero babasahin ko lang po kung papayagan ninyo. Tumango ako. Sasabihin natin ito sa lugar kung saan ito dapat sabihin. Ang pagpupulong ng board ay ginanap ng hapong iyon. Malaking conference room, kisameng kahoy, berdeng kurtina, amoy bagong carpet. Ang mga guro ay tuwid na nakaupo. Ilang magulang ang nakakrus ang mga braso. Sa dulo ng silid, isang reporter ang pinayagang mag-record. Tiningnan ako ng principal. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala at pag-asa. May 10 minuto ka. Isinaksak ko ang USB sa projector. Ang unang larawan ay hindi ako, hindi mga numero. Ito ay isang video na kuha ng mga estudyante. Isang mangkok ng mainit na lugaw at may tumatawa nang hindi makuha ang isang piraso ng manok. Sumunod, isang clip sa convenience store. Isang staff na nag-aabot ng tissue at nagsasabing, hindi na po kailangang bayaran. Pagkatapos, ang elevator sa subway station, ang mga taong nakatayo sa likod ng dilaw na linya at isang dalaga na nag-aalok ng kanyang upuan sa isang estranghero. Hindi ako nagkomento. Hinayaan kong pakinggan ng silid ang tunog ng pang-araw-araw na buhay, ang tunog ng kutsara sa mangkok, ang tunog ng automatikong pinto, ang tunog ng salamat po na medyo pautal pa. Hindi ako pumunta sa Pilipinas para magbigay ng moral lesson, dahan-dahan kong sinabi. Napunta ako roon dahil sa isang bagyo at doon nakatagpo kami ng mga bagay na napaka-normal na walang mag-iisip na i-record ito. Maliban na lang kung natatakot tayong balang araw ay may magkakaila na nangyari ang mga ito. Pinindot ko ang huling slide. Isang screenshot ng email ni Isabel, ang coordinator sa airport, kasama ang timeline at mga report. Ito ay datos, hindi ang aking emosyon. Isang magulang ang nagtaas ng kamay. Mr. Grant, paano naman ang akusasyon na staged ang classroom session? Yung pag-iyak mo sa clip, PR ba yun? Tiningnan ko siya ng diretso. Umiyak ako dahil nang tumayo ang isang bata para ipagtanggol ang isang estranghero, nakita ko na ang programang itinuturo ko tungkol sa global citizenship ay sa wakas ay umabot na sa puso ng aking sariling mga estudyante. Kung iyon ay PR, kung gayon, hahayaan kong maging tagapagtaguyod ako ng kabutihang loob. Lumingon ako sa mga estudyante. Lucy, kung gusto mo, tumayo siya. Ang maliit niyang kamay na may hawak na papel ay bahagyang nanginginig. Ako po si Lucy Turner, grade 9. Sa Maynila, natutunan kong magsabi ng po bago magtanong. Natutunan kong tumayo sa likod ng dilaw na linya kahit walang nagpapaalala. Natutunan kong ngumiti sa isang estranghero nang hindi natatakot na ma-misinterpret. Noong napanood ko po sa isang talk show sa Australia na brainwash daw si Sir, nahiya po ako. Dahil lumalabas na mas mabilis kaming tinuruang magduda kaysa magpasalamat. Huminto siya at tumingin sa board.
Kung gusto po ng paaralan na turuan kaming maging immune sa lahat ng manipulasyon, sana po turuan muna nila kaming kilalanin ang pagkakaiba ng datos sa prejudice. Pagkatapos ay yumuko si Lucy at nagsalita sa mabagal at malinaw na Tagalog. Salamat po, Pilipinas, sa pagiging mabuti sa amin. Natahimik ang silid na parabang may bumunot ng saksak ng lahat ng prejudice. Nakita kong lumuwag ang balikat ng principal at ang magulang kanina ay yumuko. Isang miyembro ng board ang nagsalita, hindi na mayabang. Hindi natin pinag-uusapan ang politika dito. Edukasyon ang pinag-uusapan natin. Malinaw ang datos. Binabawi ng paaralan ang pansamantalang suspensyon kay Mr. Grant. Kasabay nito, iminumungkahi kong magdagdag tayo ng isang bagong subject, Neighboring Asia, the Philippines in Daily Life, na may kasamang community service sa lokal na komunidad ng mga Pilipino. Tiningnan niya ako, handa ka bang i-design ang subject na iyon? Huminga ako ng malalim, handa po ako. Kung mangangako tayong hindi tayo magtuturo tungkol sa isang bansa bilang isang abstract noun, kundi bilang mga taong marunong ngumiti, magbigay ng upuan, at mag-abot ng tissue nang hindi kailangan ng resibo, nagtapos ang pagpupulong. Sumugod ang mga reporter, itinaas ang mga mikropono. Hindi ako sumagot hindi dahil sa takot, kundi dahil naiintindihan ko. May mga bagay na kapag sinabi sa harap ng kamera ay madudurog at magiging slogan na lang. Sa hagdanan sa labas, malamig ang hangin. Tumakbo si Lucy palapit sa akin, niyakap ako ng mabilis at nagsalita sa Filipino. Ingat po kayo, sir. Tumango ako. Nang gabing iyon, binuksan ko ang regalo mula kay Leia. Bukod sa pastillas at kape, may isang papel, ang nakaprint na emergency landing itinerary. Sa ibaba, may pirma ni Isabel. At sa tabi nito, isang sulat kamay na idinagdag. Kung kailangan mong magsalita, magsalita ka. Pero kung hindi mo masabi, ipamuhay mo na lang para makita nila. Inilagay ko ang papel sa mesa at nagtimpla ng isang tasa ng kapeng Pilipino. Dahan-dahang umakyat ang singaw. Ang amoy nito ay kumalat sa maliit kong kusina. Binuksan ko ang isang blankong dokumento at sinimulang isulat ang outline para sa bagong subject, Neighboring Asia, the Philippines in Daily Life, Learning by Living. Week 1, A Brief History Through Food. Week 2, Urban Civility, the Yellow Line, and the Elevator. Week 3, Hospitality and the Economy of Emotions. Week 4, Internship, Visiting a Filipino Family in Adelaide, Cooking a Meal Together, Learning to Say Po and Opo. Huminto ako at tumingin sa bintana. Tahimik ang aking lungsod, ibang-iba sa Maynila. Ngunit sa katahimikang iyon, narinig ko ang isang bagong tunog. Ang tunog ng pasasalamat na nagiging responsibilidad. Alam kong bukas ay may magsasabi pa ring na brainwash ako. Marahil tama sila. Na brainwash ako ng isang airport staff na dahan-dahang nagsasalita ng Ingles, ng isang driver na nagbukas ng pinto sa hating gabi, ng isang mangkok ng lugaw na nagpaniwala sa akin na ang kaligayahan ay maaaring sukatin sa singaw. Na-brainwash ako ng isang 14 taong gulang na batang babae na naglakas loob na pangalanan ang katotohanan sa isang silid na puno ng mga nakatatanda. Kung iyon ay isang bitag, tinatanggap kong pumasok dito. Dahil sa loob ng bitag na iyon, ang mga tao ay nakikitungo sa isa't isa ng may kabutihan, pinatay ko ang ilaw. Niyakap ako ng dilim ng Adelaide ng magalang. Bago matulog, binuksan ko ang aking telepono at nag-type ng maikling mensahe para kay Miguel, Leia at Isabel. Salamat. Ikukuwento ko ito sa pamamagitan ng tamang pagtuturo. Message sent. Dahil sa time difference, mas mabilis lumitaw ang delivered kaysa sa inaasahan ko. Sa kung saang lugar, marahil ay mahinang umuulan sa Maynila, ipinikit ko ang aking mga mata at sa gitna ng tunog ng hangin, tila narinig ko ang malayong ugong ng mga tricycle. Isang ibang lungsod, isang ibang wika, ngunit iisa ang hindi nagbabago. Kapag tinrato ka bilang isang tao, mapipilitan kang mamuhay ng karapat-dapat. Bukas, papasok ako sa klase at sisimulan ang bagong aralin sa pangungusap na ito. Class, today we are not learning about the Philippines. We are learning how to be good people in a very big world. Paglabas namin sa gate, tumila na ang ulan. Ang tubig na naiwan sa mga dahon ay sumasalamin sa dilaw na ilaw na parang mga kandila. Naghihintay ang sasakyan ni Miguel. Pagkasara ng pinto, bumulong si Lucy. Sir,
Natatakot po ako na pinili ninyo ang pinakamahirap na daan. Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan ang basang damo ay nanginginig pa sa hangin. May mga madaling daan, Lucy. Pero ang madali ay hindi laging tama. Kakasama pa lang namin sa daloy ng trapiko. Papuntang airport nang sunod-sunod na kumislap ang aking telepono. Mga mensahe mula sa paaralan, mga kasamahan, mga magulang. Hindi ko binuksan, ngunit isang notification ang tumambad sa aking mga mata. Breaking. Australian TV to air special report tonight. Australian teacher, victim of propaganda in the Philippines. Alam ko na, habang nagbubukas ako ng pinto sa Pilipinas, isang pinto naman sa aking sariling bayan ang nagsasara. Ngunit hindi ako nagsisisi. Dahil sa unang pagkakataon, hindi ako nagsalita dahil sa tungkulin. Nagsalita ako dahil sa kung ano ang tama. Ang Maynila ay unti-unting lumiliit sa rearview mirror. Ang mga ilaw nito ay tila mga bituing hinihila palayo. Akala ko gagaan na ang pakiramdam ko pagkatapos ng pagbabahagi sa Filipino-Australian School. Ngunit 20 minuto pa lang sa expressway papuntang airport, ang mundo sa labas ay naging pangalawang bagyo. Sa pagkakataong ito, hindi ulan, kundi media. Inabot sa akin ni Lucy ang kanyang telepono. Ang screen ay nagpapakita ng isang clip na pinutol mula sa aking pagbabahagi kanina, lihim na kinunan ng isang tao mula sa likod ng klase. Isang matalas na boses ng komentarista sa Ingles ang sumapaw sa imahe ko habang nagsasalita, "This is the proof. Australian teacher Daniel Grant has been brainwashed and is now making pro-Philippine statements." He becomes emotional, even shedding tears, in front of a staged classroom. This is the kind of emotional manipulation we have warned about. Bago pa ako makariyak, lumitaw ang pangalawang video. Isang talk show sa Australia na ako ang pinag-uusapan. Ang text sa ilalim ng screen, Australian teacher falls into friendship trap in the Philippines. Tatlong panauhin ang nagsasalita ng salita. Sabi ng isa, "To be honest, I don't blame him. Some countries have very sophisticated PR strategies. People like Daniel are easily swept away." Sabi naman ng isa pa, "If it were me, I'd get emotional too if treated kindly. But the duty of an Australian educator is to remain objective." Wala sa kanila ang nagsabing nagsisinungaling ako, ngunit ang sinabi nila ay mas magaan ngunit mas masakit kaysa sa anumang akusasyon. Pinatay ko ang screen. Sa tabi ko, tahimik si Miguel, hindi nag-aalok ng aliw, hindi sumisingit. Alam kong naiintindihan niya. Minsan, kailangan ng isang lalaki na maupo kasama ang kanyang sakit ng sandali. Pagdating sa airport, madilim na. Ang international departures ay maliwanag pa rin, ang mga tao ay parang isang ilog na hindi tumitigil. Pilit kong pinanatili ang aking kalmadong anyo habang nagpuproseso ng mga dokumento. Ngunit pagdating mismo sa check-in counter, ngumiti ang staff ng may pag-aalala. "Mr. Grant, pasensya na po. Dahil ang grupo po ay may mga menor de edad, at ang schedule ay nabago ng hindi inaasahan, kailangan po ng airline na i-verify muli ang listahan ng mga pasahero at mga dokumento ayon sa International Educational Safety Regulations." May narinig akong parang naputol sa loob ko. Agad na nagtanong si Miguel, "Ibig mong sabihin, hindi makakalipad ang buong grupo?" Yumuko ang staff. "Opo, sa ngayon po, pasensya na po talaga." Kinagat ni Lucy ang gilid ng kanyang damit. Ang ibang mga estudyante ay nagsilapitan sa akin na para bang kapag sinabi kong, "Okay lang, magiging okay ang lahat." Ngunit hindi ako makapagsinungaling. Sinagot ko na lang sila ng tingin, "Nandito si Sir." Habang naghihintay, inimbitahan kami sa passenger assistance room. Nagdala ang staff ng salabat at biskwit. Mga simpleng kilos, ngunit sapat na para kumalma ang mga estudyante. Tumingin ako sa paligid ng silid. Salamin ang mga dingding. Ang airport ay maliwanag na parang araw. Ang mga anunsyo ng flight ay umaalingaunggaw. Isang pamilyar na eksena, ngunit ang puso ko ay tila hinihila sa dalawang direksyon. Isa patungo sa Australia na nagsasara ng pinto at isa patungo sa lugar na nagbukas ng aking puso sa loob lamang ng ilang araw. Hinila ni Lucy ang aking manggas. "Kung mali po ang ibinabalita nila tungkol sa inyo, pwede ko po bang sabihin ang totoo? May video po ako. Pwede ko pong i-post sa internet. Pakikinggan po nila ako kasi estudyante ako." Tiningnan ko siya, isang 14 taong gulang na bata, handang harapin ang mga nakatatanda para ipagtanggol ang katotohanan.
Ipinatong ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Matapang ka, pero hindi mo ito laban. Haharapin ko ang sarili kong laban. Kinagat ni Lucy ang kanyang labi. Pero hindi po kayo nagkamali. Hindi ako sumagot dahil minsan, hindi nababago ng katotohanan ang anumang bagay sa sandaling pinakakailangan itong magbago. Dumating si Leia. Kung kailangan niyo po ng matutuluyan, naka-hold pa rin po ang mga kwarto ninyo sa hotel. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin iniiwan ang mga bisita sa gitna ng daan. Ang pangungusap na iyon ay nagpaluha sa akin. Ang kabaitan sa Pilipinas ay hindi maingay, ngunit laging nariyan sa tamang oras. Bandang 10:00 ng gabi, nag-vibrate ang telepono ko. Isang email mula kay Daniel. The situation is escalating. The press wants a statement from you. Do not say anything else, not even in the Philippines. I will send someone to fetch the group if needed. Please, I'm asking you, remain silent. Manahimik, laging manahimik. Manahimik para maprotektahan ang imahe, para hindi na lumaki ang gulo, para maging ligtas. Ngunit ang pananahimik din ang nagiging dahilan kung bakit maraming maling akala ang nagiging katotohanan sa mata ng publiko. Habang ako'y nag-aalangan, bumukas ang pinto ng silid. Isang airport staff ang pumasok at nag-anunsyo, nakausap na po namin ang panig ng Australia. Pinapayagan na pong lumipad ang grupo sa flight bukas ng umaga. Nakahinga ng maluwag ang buong silid. Ilang estudyante ang nagyakapan. Nagpasalamat ako sa staff at lumingon kina Miguel at Leia. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin.